Hi tol, kamuli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1130 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video to bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1130 at ang title nga nito ay The Curse Prince. So nagsimula nga ang chapter sa Elbap ship sa barko ng mga giant mga tol kila Brogy at Dory. At sinabi nga dyan ni Franky sa mga giant na kailangan ng araw nilang tumigil sa paghahanap. Ginawa ng araw nila yung makakaya nila. Si Jinbei humingi na nga rin daw ng tulong sa Pateng para hanapin nga ang mga nawawalang straw hat dyan sa kalapit na dagat, pero talagang hindi nga mahanap ang mga ito. Kaya ang best option ng araw nila ang magtiwala sa mga nakama nila. Magpunta na nga sila ng Elbap at doon na lamang maghintay, at pumayag naman dyan ang mga giant at nagpatuloy na nga silang maglayag. Kat naman sa grupo nila Luffy kung saan nakawala na nga talaga sila sa dayuraman ni Road ang Peking Sun God. At yun pala nasa loob sila ng napakalaking kastilyo, similar nga dun sa Lego Castle na napuntahan nila. Nasa gitna nga raw ito ng nangyayabing lugar at napakaraming puno at mga bundok. At ang kastilyo nga raw kung nasaan sila nasa tuktok ng isang bundok na meron ngang napakahabang tulay na konektado sa napakalaking puno na kitang kita sa kalangitan. So siguradong yan na nga mga tol yung totoong Yggdrasil tree. Sinami nga raw talagang nahihilo na dahil sa laki ng scale ng mga nakikita nila dyan. At suddenly may bigla nga silang nakitang dumadaan sa tulay na papunta nga dyan sa napakalaking kastilyo. Yun pala dalawang giant ang siyang pupunta dyan. Miyembro nga rin sila ng New Giant Warrior Pirates at sila nga si Goldberg at Gerd. May kasama nga raw si Gerd na isang malaking kawago at ang pangalan nga raw nito ay Viper. At mula nga dyan napatanong nga si Gerd kung bakit daw hinayaan ni Harrow din na magkaroon sila ng kasamang weirdo sa crew. Sagot naman ni Goldberg dahil daw sa meron itong totoong skill sa pagiging isang navigator. Sagot ni Gerd kinamumuhian niya nga raw ito at tinawag niya nga itong shame ng Elbap na mas malala pa raw kay Loki. So ayun mga tol, bali ang tinutukoy nga nila walang iba kundi si Road ang Peking Sun God. Talagang ayaw pala sa kanya ng mga kasama niya. Malala pa nga raw ito kay Loki at kinamumuhian na dyan sa Elbap. Pero syempre talagang importante nga ang navigator sa isang crew, kaya siguro talagang napasali nga siya sa New Giant Warrior Pirates. So nagpunta nga raw ang dalawang giant dyan sa kastilyo dahil na-detect nga raw ng kuwagong si Piper na merong daladalang barko ang uwak ni Road at sinasabi na ang trespassing daw talagang illegal dyan sa Elbap. So ayun gaya sa Wano mukhang hindi nga rin sila nagpapapasok ng kung sino. Pero etong si Road nga raw merong habit kung saan kinukuha niya yung mga malalapit na barko at sinasabing trespasser ang mga ito. At yun nga ang dahilan kung bakit merong mga nakakulong tao yang si Road dyan sa kastilyo. Kaya sabi nga ni Gerd kung ganun maaaring may kinikidnap nga raw si Road. At nireport niya nga raw ito kay Jarul Sama, yung matandang giant mula sa flashback ni Big Mom na ngayon daw nasa 408 years old na. Bali narinig nga ni namin na yung trespassing nga raw dyan ay illegal, kaya sinabi niya nga sa lahat na talagang kailangan muna nilang magtago. Habang ang dalawang giant nga kumakatok na sa kastilyo at tinatawag na si Road. Habang ang mga straw hat naman tumakbo na nga sa bridge. At ang matindi sa baba nga raw ng mahabang tulay na yan isang kagubatan na punong-puno ng mga giant wolves. Nang nasa gitna ng araw ng tulay ang mga straw hat bigla na lamang napatigil si Luffy. May nararamdaman na nga raw siya nung nandun pa lamang sila sa Lego Castle. Siguradong ramdam nga rin daw ito ni Zoro at Sanji, at sabi nga ni Luffy parang humihiyaw daw ang isang lalaking napakalakas at talagang ramdam niya nga raw ito sa buong katawan niya. So ayun, mukhang grabe nga mga tol ang lakas ng karakter na itong naramdaman ni Luffy, at alam nga natin na talagang napakagaling na power scaler ni Luffy. At later on makikilala nga natin kung sino ba ang napakalakas na yan. Sinabi nga ni Luffy na gusto niya nga raw bumalik para i-check yung pinagmumula ng hiyaw na yon. Si Sanji naman sinabing mananatili sa grupo at pipigilan niya nga raw si Zoro na sumama kay Luffy. At yang si Marimo nga raw talagang hindi pwedeng pumasok sa isang gubat. At tama nga si Sanji dahil sa siguradong hindi na makakalabas pa dun si Zoro. Kaya yun, sinabi nga ni Luffy sa iba na umuna na raw ang mga ito at tumalo na nga siya dyan sa tulay pababa sa gubat. So hindi man lang natinag si Luffy dahil sa napakaraming ang malalaking lobo ang nandyan sa baba, at talagang interesado nga siya dun sa naramdaman niyang malakas na lalaki. Kat naman sa Elbap ship kung saan nangakuha nga sila ng balita mula sa World Economy newspaper. At yung isang ang balita dyan talagang ikinagulat ni Brogy at Dory dahil ang report nga inatake daw ng Warrior Giant Pirates ang Egghead Island. Nasabi nga ni Brogy na bakit nga raw gumagawa ng napakatinding kasinungalingan ng mga yon. At yung ibang detalye talagang hindi niya na mabasa dahil
sa napakaliit nga raw ng newspaper. At dahil nga dyan binasa nga ito ni Robin para sa kanila. Sinasabi nga na nagbabalik raw muli ang Giant Warrior Pirates sa 100 taong pagkakatulog ng mga ito at kasama nga ang Yonko si Straw Hat Luffy talagang winasak raw ng mga ito ang Egghead Island. Kaya dahil nga dyan ang pareho raw kapitan ng Warrior Giant Pirates na si Brogy at Dory papatawan nga nila ng parehong bounty na 1.8 billion berry. At mula nga dyan ipapakita nga raw sa atin ang wanted poster ng dalawang giant. Yun nga raw yung mga larawan na kuha mismo sa Egghead Island at talagang tumataginting na 1.8 billion berry bounty ang pataw sa bawat ulo nila. Biglang-bigla nga si Brogy sa napakataas na bounty nila. Sinabi naman ni Dory na hindi nga raw nila intensyong bumalik at sabi nga ng mga tauhan nila ang boss nga raw nila dati meron lamang 100 million berry bounty at talagang napakalaki nga raw ng itinaas nito. At sabi naman ni Robin talagang malaki nga raw yung nangyaring inflation mula 100 years ago. Kaya ngayon talagang reasonable na numbers nga raw yun para sa mga leader ng warriors ng Elbap. Kasama nga rin daw sa balita na si Luffy ang pumatay mismo kay Dr. Vegapunk at ipapakita nga raw ang napakalaking larawan ni Luffy habang naka Gear 5 form siya. Napatingin nga raw si Robin at biglang napatigil nang makita ang larawan dahil sa napansin niya nga na merong X mark si Luffy sa may kamay niya. Kaya tinanong nga ni Robin si Franky kung lagi ba raw na nagkakaroon ng X si Luffy sa kamay niya habang gamit daw nito yung most pre-form na yan. Sabi naman ni Franky hindi niya nga raw maalala. After all lagi raw itong tumatalbog kaya hindi mo raw talaga makita ito ng maayos. Sabi naman ni Robin talagang kakaiba nga raw ito at parang napansin niya na nga raw yung X mark na yan dati. Bali kung maalala nyo kasi yung mga Straw Hat nga na merong X mark yung unang 6 na Straw Hat at kasama nga ron si Vivi. Kaya maaaring si Vivi nga ang naglagay ng X mark na ito sa larawan ni Luffy at mukhang meron nga siyang gustong ihatid na mensahe para sa mga Straw Hat. Sabi naman ni Dory to think na ngayon daw talagang equal na si Luffy kay Red Hair Shanks. Sabi naman ni Brogy yung isang araw nilang kabataan si Haru din naging underling ng mga ito. At eto nga yung matinding revelation mga tol kay Haru din dahil sa sinabi nga ni Kashi na anak daw ito ng hari. Gusto nga raw ni Haru din na siyang magpunta para tumulong sa mga Straw Hat pero silang mga senior nga raw ang nagpunta dahil sa merong konting trouble sa Elbap. At napatanong nga dyan si Franky kung ano ba ang trouble na yon. At mula nga dyan in-explain na habang wala nga raw si Brogy at Dory sa Elbap si Loki nga raw ang official son of the king isinilang. So hindi ko nga sigurado kung bakit merong official pero maaaring siya nga siguro ang tagapagmana ng trono. Sinasabing isa nga raw evil giant si Loki at tinatawag nga raw itong The Horse Prince. At ito nga ang napakatinding ginawa ni Loki mga tol. Pinatay nga raw nito si King Harald ang sarili niyang ama para makuha ang legendary Devil Fruit. At ang Devil Fruit nga raw na yun pinapaasa-pasa sa royal family dyan sa Elbap. Na kay Loki na nga talaga ang legendary Devil Fruit na yun dahil sa sinasabing kinain niya na nga raw ito. Pero wala na nga raw iba pang impormasyon sa legendary Devil Fruit na yun sa chapter na to. So yun, gaano kalakas kaya ang Devil Fruit na yun para pwersahang kunin ito ni Loki. Naalala ko tuloy si Blackbeard nung kinuha niya nga ang Yami Yami no Mi kay Touch at mukhang may similarity nga silang dalawa dahil sa sinasabing evil nga raw si Loki. Kung tutuusin mga tol hindi niya kailangan patayin yung tatay niya dahil sa sinasabing official son of the king nga si Loki at pinapasa-pasa naman sa miyembro ng royal family ang kapangyarihang yon. Well, tingin ko maaaring hindi na nga talaga nakapaghintay pa si Loki. Well, after nga raw nun nagawa namang ma-detain ng mga warrior ng Elbap si Loki pero napakalapit na nga raw makatakas nito kaya kailangan nila ng kapangyarihan ng lahat ng warrior ng Elbap para mapigilan nga si Loki. At dahil dyan talagang biglang-bigla nga raw si Franky dahil meron palang isang giant na kailangan ng kapangyarihan ng lahat ng mga giant para lamang malakap ito. At mula nga dyan mga tulkat na nga kay Luffy sa isang absolute epic double page. Nahanap na nga ni Luffy ang napakalaking giant na hinahanap niya. Nakakadaya ng araw ito dyan sa gitna ng kagubatan kung saan talagang nagnyanyebe. At ang giant nga araw na yan mga tol walang iba kundi si Loki. Grabe daw ang design mga tol ni Loki. Napaka-badass daw nito. Payat ito pero talagang muscular na giant. Meron nga raw itong napakahabang buhok at maliit na baba. Meron nga rin daw itong mga tattoo sa kamay pero hindi masyadong makita. Normal na giant outfit nga lang daw ang suot nito pero sa may belt niya nga merong Jolly Roger na merong simbolo ng corona. Meron nga
nga rin daw itong itim na helmet na merong dalawang sungay na parang pareho nga raw kay Loki sa Marvel Universe. Meron nga rin daw itong palakol sa likod niya at ang mata nga raw nito talagang puno ng bandage. So kinausap nga raw ni Loki si Luffy at pareho nga raw kay Doflamingo napakahaba ng dila nito. Sinabi niya nga kay Luffy na sabihin ang pangalan nito at syempre nagpakilala nga si Luffy at sinabing siya nga raw ang lalaking magiging hari ng mga pirata. Nabigla nga si Loki sa sinasabing hari nito pero tanong nga dyan ni Luffy saan daw ang lugar na ito at sino ba raw ang giant na yan. Sumagot naman agad si Loki na yan nga raw walang iba kundi ang Warland, ang lugar ng mga warrior, ang Elbap. Talagang nakatuon nga raw sa gera ang lugar na ito sa nakaraan at ito na nga raw ang pinakamalakas na nation sa buong mundo. At mula nga dyan mga tol, talagang hype na hype ang Licker na pamura na nga siya dahil sa napaka-epic na double page sa last panel makikita na nga raw natin ang Elbap after ng napakatagal nating paghihintay. Ang official na pangalan nga nito ay Elbap na PH ang huli at hindi F at sinasabing ang lugar nga raw na ito talagang landscape ng napakaraming mga bundok kung saan meron nga raw napakalaking puno sa gitna, walang iba kundi ang Yggdrasil tree at sa laking araw ng punong yan talagang parang napakaliliit lamang ng mga bundok at sinasabing nasa 12 o 13 times nga raw itong mas malalaki sa mga bundok dyan at napakarami nga rin daw mga waterfalls ang nagmumula sa napakalaking punong yan at mula nga dyan in-sketch nga mismo ni Redon ang Elbap para sa atin. Meron nga raw middle layer ang Elbap tree na napapaligiran ng mga sanga nito. Dyan sa gitnang layer nga raw na yan nakatira ang mga giant dahil sa nandyan nga yung town at ang napakalaking kastilyo at meron nga rin daw mga malalaking kanon ang siyang nakaharap sa labas at ang matindi pa nga meron daw napakalaking espada ang nakatusok dyan sa middle layer at dumediretso nga ito sa ibaba. At balik nga kay Loki at Luffy mga tol, napakatinding salita nga ang binitawan dyan ni Loki. Nagpakilala nga siya nga raw ang Sun God na siyang tatapo sa mundong ito. Grabe mga tol, mukhang galit nga sa mundo itong si Loki dahil sa gusto niyang ang tapusin ito. Ano kaya ang gagawin ni Luffy sa mga puntong yan? Kung pakawalan nga yan ni Luffy maring hindi na nga talaga mapigilan pa ng mga giant si Loki dahil sa siguradong mas lalakas nga ito kung mamamaster niya pa yung nakuha niyang legendary devil fruit. Tinatawag niya ang Sun God yung sarili niya. Ibig sabihin ba nito Sun God Nika rin yung kapangyarihan niya? So hindi natin alam mga tol pero siguradong ang legendary devil fruit na yun tatapat sa kapangyarihan ni Luffy Sun God Nika. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Banga!